Kasi sabi po ni David, give thanks to the Lord because He is good. He is great. He is faithful. Kaya, sino ba yung mga tinubos ng Diyos? Tayo. Sino ba yung pinagpapala ng Diyos? Tayo. Speak out. Sabihin natin na mabuti ang Diyos. Amen? Amen! Hallelujah. Pwede po bang hingin ko ng konting minuto o segundo sa inyo? Yung makukutayin manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa magandang pagkakataon na to. Today is the day. Today is yours. The Lord's Day na kung saan, Panginoon, isa naman magandang pagkakataon na kami po Diyos makinig, tanggapin, pakinggan ang maganda mong mensahe o Diyos. Salamat po Panginoon, ang magandang salita mo, matabang salita mo, na ito o Diyos, spiritual food, na matutugunan, Panginoon, ng iba't ibang pangangailangan ng bawat kaluluwa, bawat puso. Gawin mong masarap, Lord God, na panlasa, na kung saan, Panginoon, yung mga nandito, Diyos, masusumpungan nila yung kanilang hinahanap. Panginoon, I declare, Lord God, na yung aming sasambitin na this is the day, this is the favor. Panginoon, tunay, patutunay mo. Prove it, Lord, that you are God na aming pinaglilingkuran. Prove it, Lord, na ikaw ay buhay, Panginoon. Salamat, ikaw may taas o Diyos, ako may baba. Patuloy o Diyos, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ako ay nagagalak. Totoo po. Sabi po kanina ni Belly Jane, ito yung pinakahihintay ko. Bakit ikaw lang ba? Sabi ko sa sarili ko, ako rin. Ito rin ang pinakaantay ko. Even sa lahat sa atin, meron kayong inaantay. Huwag niyo nang isipin na baka bukas darating. Ngayon na, asahan mo. Darating na. Yung pinakaantay. Praise God, palakpakan na natin ang Panginoon. Amen? So, I'm so blessed. Talagang, alam niyo po, hindi ko pwedeng, ang hirap ipaliwanag kung sino ba talaga ang Diyos. But because of you. But because of you. Because of those people na patuloy sumusunod, makikilala ang Diyos. Amen? Alam niyo po, nung nasa kabataan ko pa, para naman tanda na yan. ninervyos ako. Nung bata-bata pa ako, meron akong mga barkada na yung nagpapayabangan sila eh. Yung isa, ay yung tatay ko, wala sa tatay mo. Sabi niya gano'n. Bakit? Yung tatay ko marunong sa English. Bakit yung tatay ko marunong din mag-English? Bakit? Sabihin mo nga kung anong English ng sandok. Sabi niya gano'n. Isa Ilocano yon. Sige, tanungin mo sa tatay mo kung anong Ilocano ng aklo. Aklo po yung sandok, ha? Ay, wala yan. Di tinanong niya sa tatay niya, Tay, di ba marunong ka sa English din? Oo. Ano po ba ang English ng aklo? Ay, madali lang, anak. Kasi yung dalawang batang ito, talagang nagpapayabangan sila when it comes to their father eh. Ayaw patalo. Sabi nung tatay na tinanong, anak, madali lang. Sabihin mo, apples. Alam niyo, aklo, sandok po. Kasi ang tinanong ng bata ko nga ng English, apples. Aklo. Ilocano po yan. So alam mo, nung dumating yung bata, tinanong. Okay po kayo? Palamahan na natin ang ating pahina. Sino pong mga Ilocano dito? Mukhang yung mga tumawa lang eh. Ang sandok po na dito ko, yung aklo po sa Ilocano. So, marunong po yung tatay ng English, kaya apples po ang sinabi. So, nung dumating po, nagtagpo ulit yung dalawang bata. Sabi ng bata, alam mo na. Oo, sabi niya ganun. Anong English ng aklo? Sa Ilocano. Apples! Bihira lang, tinawanan siya ng tinanawanan. Dahil iba yung dictionary niya. Diba? Minsan tayo, gumagawa tayong sarili nating dictionary. But actually, this is our best word of God. Amen? So doon po sa Old Testament,
Kilala niyo po si Elijah? Siya po'y katulad natin, pero hindi natin siya katulad na lalaki. Tayo babae, katulad natin siyang human. Nilikha siya ng Diyos, and siya po ay servant ng Panginoon. Followers ng Lord, created by God, creation ng Panginoon. Wala po tayong pinag-iba sa buhay at sa pagkalikha ni Elijah. Si Elijah po is a prophet from God. Servant of God. Siya po yung follower ni God. Siya po, marami po silang kasama na propeta, pero siya lang po yung nag-iisang itinira ng Panginoon. Siya po yung mouthpiece. Alam niyo po ba ibig sabihin ng prophet? Mouthpiece of God. Siya po yung kung ano yung ipinapabatid ng Panginoon sa kanya, ito ang sinasabi niya sa mga tao. So mayroong tao na ang Israel before, ang daming mga hari na papalit-palit para hawakan ang kabuuan ng Israel. Ahab po ang pangalan niya. Ahab. So siya po ay hari na walang takot sa Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Galit na galit siya kay Elijah. Dalawa po, Elisha and Elijah. Ang meron pong servant dito, alipin, si Elisha. So lagi pong tatandaan, si Elijah nag-isa, si Elisha meron siyang alipin. Si Elisha ang binigyan ng double portion of alipin. Pero ang ating pag-uusapan ngayon, kapatid, is servant and between servant and God. How to be paano ba ang magiging epektibo sa kaharian ng Diyos? Si Elijah po, si Ahab, galit na galit siya kay Elijah. Why? Napagbintangan tuloy ni Ahab, si Elijah, nasalot siya sa Israel. Dumating yung punto, pakibugbukas po tayo sa 1 King. Sa 1 King, ito po yung tinutukoy dito si Ahab at saka si Elijah. Before pinatago ng Panginoon si Elijah, ang buhay ni Elijah patago-tago yan. Why? Hinahanting ni Ahab. Pero sa kabutihang palad at kabutihan ng Diyos, laging inililigtas siya ng Panginoon. Take note. He is a servant of God, prophet, followers of God. Lagi siyang inililigtas ng Panginoon. Ano mang panganib. Dumating yung time na sabi ng Panginoon kay Elijah, bumalik ka kay Ahab sa hari ng Israel. Sabihin mo malapit. Before kasi, kapag merong sinasabi ang Panginoon kay Elijah, sinasabi niya ito mismo at nangyayari. Nagkaroon ng drought, nagkaroon ng taggutom sa lugar na yon, kaya ang pinagbintangan si Elijah. Well, ang katotohanan, sinabi na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos. So dumating yung time na sabi na bumalik ka na. Magpakita ka kay Ahab. Nagpakita siya. Ngunit isang bagay na nakita ko dito, sabi ni Elijah, Ahab, paharapin mo lahat sa akin ang 450 prophets of Baal. 1 verses 450. Wow. Isa laban sa 450. Dumating yung time na nagkasubukan ang dalawang pangkat. Si Elijah nag-isa lang po at yung tinipo ni Ahab na 450 na prophets ni Baal. Bago po ako magpatuloy, alam niyo po ba si Baal? Doon po sa chapter 18, 22. Then Elijah said to them, I am the only prophet of the Lord who is left. Nag-iisa na lang po. But Baal has 450 prophets. Now bring to Baal the prophets of Baal
Baal may choose whichever one they wish and cut it into pieces. Nagkaroon sila ng usapin na maghahandog sila ng turo. Alam niyo po, dito natin malalaman kung ano yung ihahandog nila at kung sino yung magpapatunay sa dalawang ito kung sino ang tunay na Diyos. Gusto ko po lamang ipaalam sa inyo, alam niyo po ba si Baal? Gusto ko po kayong bigyan ng konting, ang Baal po is the God, small g, Diyos-Diyosan ng kasaganaan. God, small g, of prosperity. Siya po yung Diyosan nila ng kasaganaan. So, ibig sabihin, kung Diyos siya ng kasaganaan, hanggang doon lang siya. Okay? Hanggang doon lang siya. Isa lang yung titulo niya. God of kasaganaan. Okay, pagpatuloy pa natin. Now bring to pass the prophets. So nagkaroon sila ng turo na ihahandog. I will prepare the other bowl and lay it on the wood on the altar, but not set fire on it. Mayroon silang kasunduan na dito mapapatunayan kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos ba ni Elijah o Diyos ng mga prophets? God, between God and Baal. The word there, then call on the name of your God, sabi ni Elijah, and I will call on the name of the Lord. The God who answered by setting fire to the wood is the true God. And all the people agreed. Ganito po ang nangyari na. So, gumawa po sila ng altar, pinuhusan ng tubig, naglagay ng mga wood, kahoy, kay Elijah at kay